Magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating podcast. Ako po si Mr. Brave, ang inyong stroke coach. At ngayong araw na ito, meron po ako gustong ibahagi sa inyong lahat ang patungkol sa left hemisphere or ang left brain po natin. Kung naapektuhan o may damage ang ating left brain, ano po ba ang mga possible na maaring mangyari sa isang tao? Katulad natin mga stroke survivors, naapektuhan maaari ang ating left o naapektuhan ang ating right na brain. Maaring ito pumutok or merong bara. Pumutok, tawag na hemorrhagic or bara ischemic. Ngayon po, ating pag-uusapan ang left hemisphere. Upang maunawaan ng lahat ng mga stroke survivor ang nangyayari sa kanyang sarili at sa kanyang katawan, at na maunawaan din ng mga nag-aalaga sa isang stroke survivor na mayroong gantong kondisyon sa left hemisphere. Tandaan po natin, ang left brain po natin ang mainly responsible for logic, language, at kung naapektuhan po ang ating left hemisphere, automatic na ang control sa right side ng katawan ng isang stroke ang naapektuhan. Ulitin ko po, ang left hemisphere ay mayroong responsable o responsible sa logic and language. At kung naapektuhan ang left hemisphere o left brain po natin, ang maaring maapektuhan na makikita ng isang tao ay ang right side ng katawan nito ang affected. Kung left hemisphere, ano pa ba ang mga possible na mangyayari? Dahil nga po sa language, ang left hemisphere, so ang speech ay mayroong magiging problema o difficult when it comes of speech. Kaya matawag po tayong aphasia, difficulty on speaking. Can say, gusto nilang sabihin, kaya nilang sabihin, pero mahirap nilang ibigkas o mahirap nilang i-communicate sa tao. Yan po ang problema sa left hemisphere. Nasa isip nila ang mga words o ang salita, pero hirap nilang i-direct o sabihin o i-communicate sa kanilang kausap. Ano po ang problema kung naapektuhan ang left hemisphere? Not only in speech, but difficult also in reading, difficult in writing, and calculating. Kung naapektuhan po ang left hemisphere o left brain po natin. Kaya po, logic ang responsable sa left hemisphere, kaya difficult on following steps or organizing tasks like reasoning and analyzing problem solving. Yan po ang karamihan na problema sa left hemisphere. Kaya karamihan po sa mga kaibigan po natin o kasamahan po nating stroke survivor na mayroong left hemisphere, karamihan sa kanila ay nade-depress. Bakit po sila dumarating sa depression? Dahil sa communication ang nagiging problema nila. Nahihirapan silang makipag-communicate, nahihirapan sila na itama o mag-analyze ng mga bagay o ng mga task. Kaya malaki ang tulong ng mga nag-aalaga sa mga stroke survivors na mayroong left hemisphere condition. Natulungan sila, unawain sila sa kanilang mga ginagawa dahil may problema po sila when it comes of reasoning and organizing tasks, speech, reading, and writing. Kaya po mga kaibigan, mahalaga po itong maunawaan ninyo
dahil upang matulungan ninyo ang isang stroke survivor na mayroon pong gantong kondisyon. At ganoon din po kung ikaw isang stroke survivor, upang maunawaan mo ang iyong sarili kung ano ba ang nangyayari sa iyo. Ang tanong ng karamihan, may babalik ba ang ganitong sitwasyon? Matutulungan bang bumalik ang ganito ang speech? Babalik po rin ba ang reading, ang writing, ang following step, ang organizing task? Babalik pa rin po ba ito? Ang tanong ay, yes po, babalik at babalik din po yan. Pero hindi po siya biglaan. Ang kagandahan po ito, babalik, may tsansang bumalik sa tulong ng neuroplasticity. Tinatawag na akin na po siyang naituro last time. At ang therapy. So dalawa, sa tulong ng neuroplasticity, neuroplasticity power ng brain natin, at ang therapy na ginagawa mo. Para bang therapy? For example, kung speech, may problema ka sa pagsasalita, ay therapy on speaking o speech o speaking. Yung pag-aaral, pagbabasa ng kahit dahan-dahan hanggang may tama mo ang isang salita, may bigkas mo na isang salita. Yan ang speech therapy. Pangalawa, pag-aaral sa mga bagay dahan-dahan upang organize uli ang ating brain natin sa mga task, lalo na sa mga mabibigat na mga task na meron po tayo. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mayroong ganitong kondisyon, malagang manawaan mo ito upang matulungan mo ang iyong sarili. Malaki ang tulong ng mga nakapalibot sa iyo, pero mas magandang tulungan mo ang iyong sarili upang makarecover ka ng mabilis, lalo na sa ganitong mga bagay, speech, sa reading, sa writing, sa following steps, at organizing task. Para mas sa mga kaibigan nating nag-aalaga na nakikinig sa mga oras na ito, mahalaga ang inyong pasensya, mahalaga ang inyong pag-unawa, at ang pagtulong sa kanila na makarecover at bumalik ang mga bagay na ginagawa nila dati. Kaya kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako ang inyong stroke coach, si Mr. Brave. Hanggang sa uulitin.